Bakit pinakamahirap na trabaho ang pagiging ina? Kasi, una, yan yung trabaho na ginawa mo, wala man nagturo sa iyo. You learn by doing. Kahit na sinabihan ka ng iyong ina, meron pa rin mga bagay na hindi maituturo sa iyo na malalaman mo lang sa karanasan mo sa pagiging isang ina. Amen? Pero pangalawa, yan yung trabaho na walang pahinga. 24/7, walang bakasyon, walang sick leave, kahit na konti ang tulog mo, kailangan mong magtrabaho, ikaw ang unang nakagising, ikaw ang huling natutulog, lalong-lalo na pag wala pa sila sa bahay, inaalala mo sila, iniisip mo sila, binabantayan mo ang pagdating ng iyong mga anak. Walang tigil ang pagiging isang ina. Walang pahinga ang pagiging isang nanay. Amen? Pero pangatlo, bakit ang hirap? Kasi walang sweldo. Pagod ka na, binibigay mo ng lahat, wala man tayong nakukuha. Wala man nagbabayad sa iyo. At kung minsan, yung pagod mo, paano binabayaran ng iyong asawa, ng iyong mga anak? Nagrereklamo pa sila. Ayaw yung iyong niluto. Kung minsan merong hinahanap, hindi mahanap, palaging ikaw tinatawag, pinagdadabugan ka pa, pinapaalalahanan mo lang, tinuturuan mo lang yung anak mo, sinisigawan ka pa, hindi ka man makapag-quit. Kasi kahit na puminto ka, tumigil ka, umalis ka, iwan mo sila, hindi mo papagkakaila, ikaw pa rin ang ina ng mga bata. Amen? Kahit na lumayas ka sa inyong tahanan, hindi mo maaalis, parte yan ng iyong pagkatao. You are still the mother. Pero bakit nakakaya ng mga ina? Kasi nagmamahal sila. Dahil pag ikaw ay nagmamahal, una, busog ka. Kaya masaya ka kahit na huli kang kumain, basta't makita mo yung iyong mga anak nananaba. Pag nagmamahal ka, nagiging mapagpasensya ka, matiisin. Kahit na anumang gulo sa bahay, anumang kukulang o kasalanan ng ginawa ng iyong mga anak, kahit na pagkatigas-tigas ng ulo nila, kaya mo silang patawarin. At pag ikaw ay nagmamahal, palagi kang may gana, palagi kang malakas. Kahit nasa lapag ka lang matulog, basta't ang iyong mga anak nakakutsyon, kakayanin mo. At kahit na masakit na ang iyong katawan, dahil buong araw ka naglilinis, naglalaba, nagluluto, kayang-kaya mo pa rin. Bakit? Dahil ikaw ay nagmamahal. Pero kung tatanungin natin ang ating mga ina, humihingi ba sila ng kapalit sa kanilang mga ginagawa, sa kanilang trabaho, sa kanilang pagsasakripisyo? Ang sasagot nila, hindi. Kahit na hindi mo sila bayaran, hindi sila naghahanap ng kapalit. Kaya masasabi natin, kung gusto mong maranasan ang tunay na pagmamahal, maghanap ka ng ina. Pagmasdan mo ang isang nanay. Balikan mo, lapitan mo, manatili ka sa iyong ina. Yan ang tunay na pagmamahal. Pero ano ba yung kahit na konting pasalamat, mahirap bang gawin yon bilang sukli sa kanilang pagmamahal? Ano ang paalaala sa atin? Kung tayo ay sumusunod kay Kristo, sana tandaan natin, alalahanin natin ang ating mga ina, lalong-lalo na pag tayo'y nahihirapan. Ang ating Panginoon habang nakapako, nakabayubay sa krus, hindi niya nakalimutan ang kanyang ina. Madalas, pag meron tayong problema, huli nating naaalala ang ibang tao. Palagi nating iniisip ang ating sarili. Palagi tayong nag-iisip ano ang kailangan nating gawin. Pero tingnan niyo po ang halimbawa ng ating Panginoon. Doon, sa oras ng bingit ng kanyang paghihirap at kamatayan, hindi niya kinalimutan ang kanyang ina. Kaya nga, anuman ang iyong paghihirap, anuman ang iyong problema, anuman ang bigat ng iyong buhay, tandaan mo ang iyong nanay, ang naging instrumento para magkaroon ka ng buhay dito sa mundo. At sana naman, kahit paano, suklian mo yung kagandahang loob niya. Bakit? Kasi tandaan niyo po ito, when you are good to your mother, God will bless you. Yung mga hindi marunong magmahal sa kanilang mga ina, yan yung mga naghihirap sa buhay. Mababasa niyo po yan sa Biblia. Honor your parents, honor your mother, so that all will be well with your life.
and that you would have a long life. Magiging matagumpay ang buhay natin dito sa mundo, hahaba ang ating buhay kung gumagalang tayo at nagmamahal tayo sa ating mga magulang, lalong-lalo na sa ating mga ina. Kaya nga, kung buhay pa yung nanay mo, puntahan mo, yakapin mo, halikan mo, kumustahin mo, kausapin mo, at lalong-lalo na, huwag niyo pong kakalimutan, bigyan niyo ng pera. Amen? Kung yan na lang nga yung magpapasaya sa kanya, bakit hindi niyo pa ibigay? Nung nga nag-aaral ka, hindi niya alam kung saan siya kukuha ng pera. Kakaunti na lang yung buhay niyan. Ikaw naman, kahit na umutang ka, para pag siya ay umalis na dito sa mundo, may dadalhin siyang magandang alaala na ginawa mo. Amen? Nakakita na po ako. Hinahayaan nila ang kanilang mga ina. Mag-isa, nakaratay, kawawa. Kaya ano po yung kalagayan ng pamilya? Kawawa din sila. Ibang manalangin kasi ang nanay. Iba ang kapangyarihan ng dasal ng ina. Simpleng nanay pa lang yan. Napakalaking grasya na natatanggap natin. Ano pa kaya pag ang ina ng Diyos, si Maria, siyang nagdasal para sa atin? Kaya nga, mahalin natin ang ating mga ina at mahalin natin ang ina ng Diyos, si Maria. Hindi lang grasyang matatanggap mo. Sobrang grasya. May tanong lang po ako. Kaya niyo po bang gawing diamante o kristal itong marker na hawak ko? Opo, hindi po. Hindi po, no? Kung ipipikit niyo po yung mata niyo at iisipin niyo, sige, pagdasal niyo pa sa Diyos, maging siyang diamante, maging siyang kristal. Pagkatapos po ng 5 seconds, pagkabukas ng mata niyo, magiging bang diamante, magiging bang kristal? Hindi po. Kung araw-araw, isipin mo, itong marker na ito, magiging diamante ito, magiging kristal ito. Kahit na isang buwan o isang taon mo, palagi isip-isipin. Oras-oras, segundo, pagkatapos po ng isang buwan o isang taon, magiging bang diamante yan? Magiging bang kristal? Hindi. Anong ibig sabihin? Na kahit na isipin mo ng isipin, hindi magbabago ang isang bagay. Amen? At ganon din sa isang tao. Gusto mong magbagong isang tao, kahit na isipin mo ng isipin, magbabago na siya, magbabago siya, magbago ka. Kahit na sumakit na yung ulo mo, kahit na mahilo-hilo ka dyan. Pagkabukas ng mata mo, kahit na gawin mo yan, isang taon o isang dekada, magbabago ba yung taong yon? Hindi. Amen? Because it is not enough to think about it. Amen? Hindi sapat na isipin mo lang para magbago ang tao, para magbago ang bagay-bagay sa buhay mo, para magbago mismo ang iyong karanasan. Remember that, my dear friends. Thinking about it is the start, but it is not the end. Umpisa pa lang yan. Ano ang gusto mong mangyari? Anong gusto mong makita? Anong gusto mong lumitaw? At yan din yung pinapaalala ng ating Panginoon. Kahit naman ang puno, ang halaman, para malaman mo, yan mabuti, kailangan pang mamunga, magpakita ng prutas. Depende dun sa ipapakita niya, ibubunga niya, dun mo malalaman, yung puno ba na yan, yung halaman na yan, ay mabuti. At ganyan din sa ating pagkatao. Depende dun sa ginagawa mo. Diyan malalaman ano ba ang klase ng iyong pagkatao. Ikaw ba ay mabuting tao? Ikaw ba ay masamang tao? Depende dun sa pinapakita mo. Depende dun sa kilos at gawa mo. Remember that intentions are not enough. Amen? We should act on our intentions. We should show what is inside of us. Hindi ka magiging mabuting tao sa pag-iisip at pagnanais mo lang maging mabuting tao. At hindi ka makakapasok sa langit kung palagi mo lang iniisip ang langit. Gusto mong makapasok sa langit? Oo. Ilagay mo ang langit sa iyong isip, sa iyong puso.
Pero ang tanong, ano ang gagawin mo? Ano ang mga hakbang na ipapakita mo na ikaw ay karapat-dapat nga na makapasok sa langit? Kailangan pa rin na meron tayong gawin. Even the simplest act of having faith, that is in itself an act, not an intention. Kaya nga po, tingnan nyo to. Kahit na isipin mo, mabuti kang mister, pero kung palagi mo namang inaaway yung asawa mo, kung may tinatago kang karelasyon, hindi ka pa rin mabuting asawa. Amen? Kahit na iniisip mo, papasa ka sa exam, pero tinitignan mo lang yung libro, hindi ka nag-aaral. Papasa ka ba? Hindi. Babagsak ka pa rin. Amen? Iniisip mo, makakabayad ka ng utang. Iniisip mo, mananalo ka sa loto. Hindi ka naman tumataya. Mananalo ka ba sa loto? Hindi. Hindi ka naman nagtatrabaho. Hindi ka nagsusumikap. Hindi ka naghahanap ng paraan para makabayad ka ng utang. Mananatili ka pa rin, puno ng utang at naghihirap. Amen? Palagi mong iniisip, gagaling ka. Ayaw mo naman magpa-check up sa doktor. Ayaw mo naman uminom ng gamot. Ayaw mo pa rin baguhin yung iyong mga kinakain. Palagi pa rin maalat, mataba, o matamis. Gagaling ka ba? Di ba hindi? My dear friends, it is not enough to have a good intention. It is not enough to think about being good. Walang kwenta yan kung wala tayong gagawin. Kaya sabi ng ating Panginoon, mabuti na nakikinig ka sa kanyang salita, pero mas mabuti ang buhayin mo ito sa kilos at sa iyong gawa. Dahil kung palagi mong pinagmumunihan, iniisip, at binubuhay ang salita ng Diyos, ano daw ang itsura ng iyong buhay? Isang bahay na matatag, na kahit na dumaan anuman ang unos o baha, hindi ito masisira. Kaya nga, napakarami napapasama. Bakit? Kasi hanggang isip lang, hindi nakakarating ang mabuti sa kanilang puso, sa kanilang mga kamay, sa kanilang mga paa. Ano ang tawag niyo sa tao na kung saan iba yung iniisip sa ginagawa? Ang tawag natin diyan, baliw. Amen? Sinong hibang? Sinong loka-loka? Kung hindi yung taong sinasabi niya, ibon ako. At pagkatapos lumilipad, ibon ako, sabi niya. Diba? Iba yung isip sa ginagawa. May mga taong ganyan. Baliw. Sinasabing, mayaman ako. Gastos na ng gastos. Tignan mong pitaka. Anong laman? Gagamba. Walang pera. Kabaliwan. Di po ba? Pero may ibang tawag ang Diyos diyan. Yung iniisip na mabuti sila, pero kung titignan mong kanilang pamumuhay, masama. Anong tawag ni Jesus sa ganyang pamumuhay? Hipokrito. Nagbabalat kayo. Sa lengguwahe natin, plastic. Hindi totoo. Iniisip, wala naman akong ginawang kasalanan Pero kung titignan mo, sinungaling, nanloloko ng tao, meron tinatago, nang-aabuso, iba yung iniisip dun sa ginagawa. Yan ang kasalanan. Bakit kasalanan? Kasi hindi ka nagiging totoo. Ano ang pagiging totoo? Ibig sabihin, oo, nasa isip at nasa gawa. Mga kapatid, baka hanggang isip lang kayo. Hindi tayo makakapasok sa langit kung iniisip lang natin ang langit. At hindi ka magiging mabuting tao kung hanggang sa isip ka lang mabuting tao. Mas mainam na maging mabuti ka sa gawa at kahit hindi mo na maisip na may ginagawa kang mabuti. Ang mahalaga sa Diyos ay naipakita mo ang kabutihan ng iyong kalooban. Intentions are useless if they are not seen in action. Our characters can only be revealed by our life and not by just thinking about it. Totoo ka ba? Kung hindi, magdasal tayo. Patulong tayo sa Diyos. Patulong tayo na ang kabutihan, siyang maranasan, siyang maramdaman
siyang makita, siyang buhayin natin. Pag mabuti ang iyong gawa, magiging matatag ang iyong buhay. Kung mananalig ka at tunay na sumusunod sa Diyos, ikaw ay makakapasok sa langit at matatanggap mo ang gantimpala ng kanyang pagmamahal. How to quickly forgive. Kamukha po sa daan, hindi ka magiging mabilis kung merong sagabal, kung merong hadlang. Amen? Kung gusto mong mabilis ang iyong pagpapatawad, alisin mo yung mga hubs, yung mga balakid. And there are 3 hindrances to quickly forgive. Kaya hindi ka agad nakakapagpatawad. Kailangan nating alisin sa atin yan. Ano po yun? Una, walang personal. Nahihirapan kang magpatawad kasi pinepersonal mo. Kala mo tungkol sa iyo. But my dear friends, you have to understand that this life is like a competition. Sabi nga ni San Pablo, it is a race Kanya-kanya po tayo ng takbo. Unahan tayo. Ang buhay para din pong boxing. Nakakita na po ba kayo ng laban na habang nagsusuntukan yung dalawa, katama doon sa kalaban niya, nagpapasorry agad? Sorry. O pag tinamaan yung kalaban niya, nagpapa-time out, sinasabi, aray ko, sakit. Magpasorry ka sa akin ngayon. Pero kahit na dumudugo sila, namamagana, tuloy pa rin sa suntukan. Bakit? Naiintindihan nila yung laro. Walang personalan. Laro lang. Competition lang. Amen? Baka naman hindi mo naiintindihan itong mundo na iyong ginagalawan. My dear friends, we do not live in a perfect world. This world was once perfect, but because of sin, it became imperfect. Wala kang makikitang perpektong tao. Ang kasabihan nga, perfect people are not real, and real people are not perfect. Hindi totoo ang mga perpektong tao. At ang totoong tao, hindi perpekto. Amen? Pag hinahanap mo, ine-expect mo yung asawa mo, anak mo, kapitbahay mo, katrabaho mo, sino man yan perpekto, you will be disappointed. Tayong lahat, kailangan mong tanggapin. We have a certain selfishness. Amen? Makasarili tayo. Let's be honest. Let's be real. May kanya-kanya tayong panaginip, layunin, adhikain, pinupuntahan. Minsan, ang problema, yung gusto ng isa, taliwas sa isa. Kahit naman kayong magpapamilya, di ba? Iba yung gusto ng tatay, sa nanay. Pag sinabi ng mga anak, di ba? Lalong-lalo na. Kung hindi mo susundan, mag-aaway-away kayo. Sadyang ganyan ang buhay. Hindi mo maiiwasan na meron kang makakabangga, merong masasagi sa'yo, magagalos ka. Pero pag naiintindihan mo na, normal lang yan, hindi ka maiinis, hindi ka magagalit. Kailangan mong tanggapin na minsan hindi sinasadya ng iba. Kasi hindi sila perpekto, may pagkukulang sila. Amen? Kung hinahanap mo na mabuhay sa isang perpektong mundo, saan ka dapat pumunta? Huwag po kayo dito sa mundo. Dapat mauna ka na din sa langit. Amen? Sino po sa inyo dito gusto pumunta sa langit? Taas ang kamay. Ngayon na. Ayaw nyo naman. Huwag kang magre-reklamo na sinasabi mo, bakit ganyan ang asawa mo, kapatid mo, kamag-anak mo, mga anak mo, katrabaho mo. Wala ka pa sa langit, kapatid. Yung mga kaharap mo, hindi naman santo ang mga yan. Anong kasabihan natin? Tao lang nagkakamali. Amen? Walang personala. Pangalawa, wala sanang masamang alaala. Habang tinatandaan mo, binabalikan mo yung masamang alaala, masamang sinabi nila, masamang ginawa nila sa iyo, hindi ka mabilis na makakapagpatawad. Amen? We have to understand, my dear friends, that this life is like a story. Ang buhay ng tao parang pelikula. May iba-ibang eksena. Pero tanong ko po sa inyo, ano yung mga eksena na paborito nyong binabalik-balikan, nire-replay? Hindi po ba yung mga magaganda? Yung mga nakakatawa, nakakakilig,
Yung mga punto na kung saan nakabawi, itong bida, nakalaban muli siya, nagtagumpay siya. Sino bang tao na matino, na nire-replay, binabalik-balikan? Yung mga eksena na kung saan pinagbubugbog yung bida, nung pinagraratrat, pinatay yung pamilya niya. Sino mag-i-enjoy na nanonood na tinotorture ang bida? Kung gusto-gusto mong tinitignan, pinapanood, yung mga masasama, yung pangit, ano ang tawag sa'yo? May diferensya. Amen? Tanungin mo nga ang katabi mo, may diferensya ka ba? Kasi ang matinong tao, ang hinahanap, mabuti at maganda. Amen? Tanungin ko po kayo, anong mas gusto niyong nakikita? Pangit o gwapo? O kaya nga nandito ako sa harapan niyo. Sabi nga nung isa, pangit na nga ako, maghahanap pa ako ng pangit. Kung pangit ka, magpa-picture ka sa gwapo. Amen? Kung alam mo, hindi ka kagandahan, maghanap ka na maganda. Kaya nga nagpapaganda ang tao kasi ang kaluluwa ng tao, parte ng Espiritu ng Diyos. At ang Espiritu ng Diyos gusto niya mabuti, maayos at maganda. Amen? Pag hinahanap mo, hindi mo matigilan na tinitingnan yung hindi tama, may diferensya ang kaluluwa mo. Amen? My dear friends, leave the past behind. Most especially, leave the ugly past behind. Dahil kung hindi naman nakakatulong sa iyo yan, bakit mo dinadala? We have the choice. Ang problema kasi na napakarami sa atin, binibigay natin yung remote control ng buhay natin sa ibang tao. Kung ayaw mo, yung napapanood mo sa iyong isip at puso, ano mong gawin? Ilipat mo. Amen. May iba pa naman channel. May iba pa naman magandang alaala. Kaya nga ang ating Panginoon, kahit na nakabayubay sa krus, pinako, pinagtaksilan, iniwan ng kanyang mga kaibigan, ng mga alagad, disipulo. Bakit sinabi niya, Father, forgive them? Kasi, sabi niya, minsan lang naman ako pinagtaksilan. Naalaala niya, mas marami pa naman yung mga karanasan na kung saan sama-sama sila, naglalakbay sila, kumakain sila. Kung hindi ka natutulungan ng iyong alaala, kalimutan mo yan. Para saan ba ang alaala? Tandaan niyo po ito. Memory should serve to us as a teacher. Nandiyan ang alaala para turuan ka. We should extract learnings, wisdom from what we have experienced. Pero kung tinotorture ka na ng iyong alaala, magpatingin ka. Or much better, magpa-pray over ka. Kasi hindi na yan gawa ng Espiritu Santo. Gawa na yan ng demonyo. Amen? Wala sanang masamang alaala. Pangatlo at kahuli-hulihan, wala sanang sama ng loob. Ang ganda ng narinig natin sa unang pagbasa. Isang bagay daw ang kinamumuhian ng Diyos. Ang tao na nagtatago, nagtatanim ng sama ng loob. Utos ni Jesus ang magpatawad. Tandaan niyo po yan. Kaya nga pag hindi ka nakakapagpatawad, nagkakasala ka sa Diyos. Hindi ka makakapasok sa langit na may dala na sama ng loob. Tandaan natin, pag masama ang iyong loob, masama ang iyong nararamdaman. Walang tao ang makakangiti na may dalang sama ng loob. Amen? At ano ang kasabihan? That when you are in a bad mood, even your loved ones will become your enemy. Tandaan niyo po yun. But if you have a good mood, even your enemies will become your friends. Kaya napakahalaga na alisin natin yung sama ng loob. Yan yung nagiging dahilan. Bakit kumukulubot ang iyong balat? Nagiging kang bad mood araw-araw. Kung hindi nakakatulong sa iyo yan, alisin mo. Amen? At isang magandang paraan po para maalis ang sama ng loob, itong assignment nyo sa akin. Pagkatapos ng misa, pag-uwi nyo, kumuha kayo ng isang kapirasong papel. Sulat nyo lahat ng sama ng loob nyo doon. Sulat nyo yung mga pangalan ng mga tao na nakasakit sa inyo, umaway sa inyo, umindyan sa inyo, nag-scam sa inyo. Lahat, wag na po kayong magtira. Sulat nyo, idetalya nyo ano yung sinabi nila, ano yung ginawa nila sa iyo. At pagkatapos, sunugin nyo. Habang nasusunog, panoorin nyo. Para saan po yung sunog? Hindi po yan para sa Diyos. Saan po ba yung lugar daw na hindi na namamatay ang sunog? Sa impyerno.
Bakit mo sinusunog? Tinatapon mo sa diablo. Binibigay mo sa demonyo. Galing sa demonyo, sa masama. Yang inis na yan, yang galit na yan, hindi galing sa Diyos. Kaya nga pinapaalis ni Jesus sa iyo eh. Paano pa kaya yung mga iba sa atin na senior na may katandaan, ang dami ng inipon na sama ng loob? Baka kulang po yung isang papel. Baka makagawa na ng nobela. Amen? Baka yung iba, encyclopedia na magagawa. Subukan nyo sunugin yan. Ano mangyayari? Baka sumama yung bahay nyo. Kaya delikado. Ang nagtitira, nagtatago ng sama ng loob, hindi mo kailangan yan, kapatid. Yung iba, nahihirapang magpatawad. Kasi kala nila, pag pinatawad nila yung tao, iniisip nila na baka isipin ng tao, okay lang yung kanilang ginawa. Hindi po. Tandaan nyo din po ito, pag nagpapatawad ka ng isang tao, hindi mo naman mababago yung taong yun eh. Your forgiveness will definitely not change the person that you're forgiving. But why do you forgive? Because your forgiveness changes you. Sinong nagbabago? Yung nagpapatawad. At yun yung mas mahalaga. Ikaw na nagpapatawad, nagbabago ka, bagong buhay. At ano ang matatanggap mo ng grasya pag nagpatawad ka? Magiging mas masaya ka, magiging mas mabuti ang buhay mo, magiging malaya ka, magiging payapa. Yan lang ang nais ng Diyos para sa iyo dahil mahal ka niya. Makinig tayo sa utos ng Diyos. Magpatawad tayo ngayon. Paano maging mabilis ang pagpapatawad? Walang personalan, wala sanang masamang alaala, at wala sanang sama ng loob. How do you handle stress? Ano yung ginagawa mo para makalimutan mo yung problema mo? May iba-iba po tayong paraan para mag-cope o dalhin yung ating problema. May kakilala po ako, pag stress siya, nagsha-shopping, sosyal. Pag wala kang pera, window shopping na lang, tingin-tingin. Marami din po, stress eating, kinukuha na lang sa pagkain. Nung ako po ay dumaan din sa lungkot, depression, alam niyo po yung ginawa ko? Exercise. Halos 5 oras po ako sa gym, nagpapakapawis. Pero binigyan po tayo ng napakagandang halimbawa sa ating unang pagbasa kung paano natin dadalhin, bubuhatin ang sakit at problema ng buhay. Itong si San Pablo at si Bernabe, pinagbubugbog kasi hindi gusto yung kanilang pangangaral. At pagkatapos binugbog, sila'y dinakip, sila'y kinulong. Puno na sila ng pasa, sila'y nakatanikala, pero tingnan niyo po kung ano yung ginagawa nila. Habang nakakulong sila, habang may pasa sila. Sabi, sila'y nananalangin, they were singing hymns, at sila'y nangangaral ng mabuting balita sa mga ibang nakakulong doon. Yan yung unang-unang palagi nating nakakalimutan, hindi po ba? Pag tayo po ay may problema, palagi natin nakakalimutan ng Diyos. Kasi minsan, pag puno ka ng problema, nagdidilim yung iyong paningin, nagdidilim yung iyong isip, bumibigat yung iyong puso. But we should not forget that. No matter how painful you are feeling, pray, try to sing a hymn to God, and try to speak good things. Try to preach the Word of God. Kasi meron pong milagro. Hindi niyo po napansin, habang nagdadasal daw sila, habang kumakanta sila, habang sila po ay nangangaral ng mabuting balita, nagkaroon ng lindol, earthquake, bumukas yung mga pintuan. Ito yung kamay ng Diyos. Milagro, naranasan nila. How can you expect God to create a miracle in your life if you're not praying? Paano ka magkakaroon ng milagro sa buhay mo kung hindi mo binubuksan yung puso at isip sa Diyos? How can you attract good and positive things if you're not opening your mouth to good and positivity? Kung ang lumalabas sa bibig mo, mura. Kung ang lumalabas sa bibig mo, napakasama. Sa tingin mo, ano yung mararanasan mo? Sa tingin mo, ano yung darating sa iyong buhay? Hindi po ba masama din? Yung iyong nilalabas, negatibo, sigurado negatibo din ang darating sa iyo. Yan po yung isang pinagtatakan ko eh. Meron mga ibang tao nasasaktan na. Bakit yung tugon nila, sagot nila doon sa sakit na kanilang nararamdaman, sakit din?
Halimbawa, yung mga nasaktan dahil nagkaroon sila ng broken relationship, niloko sila, sila'y nagkahiwalay nung kanilang minamahal. Anong ginagawa? Naglalaslas. Ang sakit na nga ng pagiging broken-hearted. Tapos ikaw maglalaslas ka pa. Sasaktan mo pa yung sarili mo. Di ba? Parang ang hirap intindihin po nun, no? Nasasaktan na, gusto mo pang saktan yung sarili. Yung mga iba, napakaraming utang. Anong gustong gawin? Magpakamatay. Nasasaktan na, may problema na, gusto pang lalong dagdagan yung sakit. At ang hindi ko rin po maintindihan, isang bagay din na nakakapagtaka. Meron ng masama na nangyayari po sa ating buhay. Bakit dinadagdagan pa natin ng mas maraming masama? Ang tugon, ang sagot ng ibang tao, kasalanan. Pag sila ay merong problema, ang sakit na nga ng ulo nila sa problema nila, umiinom. Gusto makalimutan. Pero ano yung bunga pagkatapos ng uminom? Di ba? Mas masakit yung ulo pagkagising mo. Meron ka ng problema sa asawa mo, nag-aaway na kayo. Anong ginagawa ng iba? Naghahanap ng ibang babae, mambababae. May problema ka na nga, dinadagdagan mo pa ng ibang problema, dinadagdagan mo pa ng mas maraming problema, nagbababae ka pa. Di po ba? Yun yung nakakapagtaka. Meron ng problema sa pera, napakaraming utang na kailangan bayaran. Anong gagawin? Aba, nakukuha pang sumusugal, nakukuha pang magkasino, nakukuha pang magsabong. May problema na, huwag mo nang dadagdagan ng mas marami pang problema, lalong-lalo na ang kasalanan. You are already experiencing negativity in your life. Anong mas magandang tugon, sagot doon? Kailangan isang bagay na positibo. At ano yung positibo na magagawa natin? Yung magdasal. To pray unceasingly. Dahil wala naman ibang makakatugon dun sa iyong problema kung hindi ang Diyos. Kung ikaw ay mabubuhay sa kasalanan, mas mababaon ka sa iyong problema. Mas darami pa ang iyong sakit ng ulo. Let us remember that. Sundin po natin yung halimbawa ni San Pablo at ni Bernabe. Napakaganda. Bugbog sarado na, napakaraming pasa, nakulog na. Nakuha pang magdasal, nakuha pang kumanta, nakuha pang magsalita ng mabuti to preach the word of God. Eh ikaw, ano yung ginagawa mo? Kasi tandaan niyo po, you will never experience a miracle if you're doing something wrong in your life. God's miracle, God's goodness will not be felt in your life if you're staying in negativity, if you're living in darkness. Gusto mong makaranas ng mabuti sa gitna ng iyong problema? Simple lang, gumawa ka ng mabuti. Umpisan mo sa pagdarasal. Pasalamat tayo dahil ang paanyaya niya ay buhatin niyo lang ang inyong mga krus. Yun lang. Eh siya, binuhat niya, pinako pa siya sa krus. Hindi niya hahayaan na tayo ay mapako sa ating mga problema, sa ating mga krus. Kasi minsan na niyang ginawa para sa atin. At tapos na ito. Yan ang tagumpay ni Kristo sa krus. Have an attitude of gratitude. Whenever life becomes so difficult and heavy, look at the cross of Jesus. And with faith, you will experience peace once again. Wala kang makikitang perpektong tao. Ang kasabihan nga, perfect people are not real. And real people are not perfect. Hindi totoo ang mga perpektong tao. At ang totoong tao, hindi perpekto. Amen? Pag hinahanap mo, ine-expect mo yung asawa mo, anak mo, kapitbahay mo, katrabaho mo, sino man yan perfecto, you will be disappointed. Tayong lahat, kailangan mong tanggapin. We have a certain selfishness. Amen? Makasarili tayo. Let's be honest. Let's be real. May kanya-kanya tayong panaginip, layunin, adhikain, pinupuntahan. Minsan, ang problema, yung gusto ng isa, taliwas sa isa. Kahit naman kayong magpapamilya, di ba? Iba yung gusto ng tatay, sa nanay. Pag sinabi ng mga anak, di ba? Lalong-lalo na. Kung hindi mo susundan, mag-aaway-away kayo. Sadyang ganyan ang buhay. Huwag niyo pong iisipin na ang mga mapapalad lang ay yung mga mayayaman, yung mga busog, yung mga minamahal na mga tao, pinupuri ng ibang tao. Kasi ang pera nauubos, nawawala. Hanggang dun na lang
ang blessing ng mayaman. Yung busog, magugutom muli yan. Hanggang dun na lang yung kanyang pagpapala. Kahit na anong gawin natin. Yung pera, yung pagkain, yung pagpupuri na galing sa ibang tao, hindi sapat yan para bigyan ka ng panibagong buhay at lakas. These things does not energize our spirits. They are just limited. Pag umaasa ka, mapalad ka. Kahit na nahihirapan ka, kahit na nalilito ka, kahit na nagdudusa ka. 7.8 billion of people now live in the world. And all of us, created by God, not one is a mistake. Wala ni isa ay pagkakamali ng Diyos. All of us are good. All of us are beautiful. Ang problema lang, nagkakamali lang tayo sa ating pagpili. Nagkakamali lang tayo sa ating ginagawa. Pero yung tao na ginawa ng Diyos, mabuti yan. Yung tao na ginawa ng Diyos, hindi siya nagkamali na binuhay niya, nilagay niya ang taong yan dito sa mundo. May magandang dahilan ang Diyos bakit hinahayaan niya minsan ang mga masasamang tao na makasama natin, na makasalamuhan natin, na makilala natin. Amen?